yun nga, may mga connection tayong humihina. It's just par for the course ng life, right? Like, wala namang may fault. It's just something like it happens talaga sometimes na close kayo before, as in super close kami before, as in talagang, dahil sa time and life. And like, parang like, yun, may sarili kaming keme-keme, lahat tayo, right? Yeah. May sarili tayong journey. So at one point, you're gonna lose touch sa ibang people. Napaisip lang ako sa sinabi mo na at least for a moment, for an hour and a half, you get or more, to live maybe kasi behind the those scenes memories again. Pwedeng maging like as bumalik sa ganung connection ulit for a while, you know? Ano ba, kinikilabutan ako? Ba't ako kinapala kinikilabutan? Alright. I don't know how to like start this. Okay. Hey. What's up? Welcome. Midnight Crisis. Yeah. You know the drill. Sign XYN, hindi SIGN. Aldous with me, 500 stacks. Yeah. Naisip ko. ALDOUS. Actually, ngayon ko lang na-realize. Ngayon ko lang na-realize na yung sinasabi mong intro pala sa'yo, gumagana din pala sa akin. Like, ALDOUS. Kasi, marami nag-misspell ng pangalan ko na ALDUS, ganun. O kaya, iba mang spelling, whatever it may be. Aldous. Oo, Aldous. Yeah, pero I feel like sa Pinas, sa majority ng Pilipino, I feel like ma-spell na lang maayos yun kasi literal na yung pangalan mo kasi pangalan ng hero. So like parang kaya tawag namin sa yung, I think, originally tawag namin sa 500 stacks. Kasi yun yung skill ni Aldous ano siya ng stacks. Nag-iipon para lalo lumakas. Anyway, I don't know what's gonna happen this episode. Ganun ka simple. Kasi Aldous messaged me the other day, a few days ago. Meron daw siya nilulutong something. I don't know. Like, let's just jump into it, diba? Basically. Wala naman siya na preamble. So, I'm recording. I'm recording in blind. I don't know what's happening. Actually, for context din pala sa mga viewers namin. Sinabi ko rin kasi kay Sign, verbatim. I mean, semi-verbatim kasi di ko na maalala kung ano yung mismong sinabi kay Sign. Sinabi ko kay Sign na, actually, leak the DM, boom! Sinabi ko sa kanya na, meron na akong naisip na topic for next episode. Pero, you have to go in blind. Yeah, like, okay, alright, blindfold. Bachelor's party, I'm ready. You know, tapos, tinanong niya, ang reply niya sa akin, 4 na question mark. Tapos, what are you cooking? Tapos, raise eyebrow na emoji. Tapos, di ako nag-reply dun. Until before shooting. Before yung pag-record namin ng okay, episode. sus, you know, I'm letting you cook. Kumbaga, like, okay. Actually, I'm not Let's doing, ayun din, ito na, magsa-start na tayo din sa parang pag-unti-unti pag-ease into It's not much work on my end, but more of work on other people's end. I winked the wrong eye. Kasi, ang weird, kasi, iniisip ko na parang 20th anniversary ng Midnight Crisis, yung mismong 20th episode. Okay, yeah. Well, to be fair, it takes a lot of like parang discipline. Pati yung consistency nga natin. Actually, 20 discipline. Na compute na natin every Friday, last time. Right? Actually, 19th week natin to. 19. 4, 8, 12, 16, 20. Yeah. I mean, may mga skip here and there, right? When it comes to post. Kasi sometimes like, you know, may recording like may 3 recordings per week kami. Tapos, syempre, yun na yun like, you know, for the whole month, also like, diba? Pero like recently, dahil wala si Jeebers, medyo naghahabol kami ng buntot. Recording sa weekend, tapos yun, so once a week lang, para at least hindi masyadong burning out. But, yeah, like, tama ka, 20 weeks basically, right? Since March. 20 weeks worth. It's something something to be proud of, I guess, personally. I don't know about you, but saan, like, parang, okay, I've been doing something for 20 weeks. Pretty fun. Actually, pretty fun so far, di ba? Ilang beses ko na nasabi to Sign sa mga past episodes natin. Mostly kapag patapos na yung episode. Pero sasabihin ko to ulit. Thank you so much for dragging me in sa, dragging me talaga. Sa Midnight Crisis. Kasi, nagkaroon blazing session agad 10 minutes in. Or 5 minutes in. There we go. What if? Yung buong episode blazing session din. The glaze session. Tawag dito? Yung
yung pagiging part ko ng Midnight Crisis, naging constant siya, not just in the sense na constant na kasama ko sa ride ng process ng Midnight Crisis. And I love that, by the way. I love being a part of Midnight Crisis, and I love the process of Midnight Crisis. Kahit pudpud na pudpud tayo pareho sa trabaho, sa audio, pati sa content. Sa audio content, pati sa video. Ayun. Yeah. Naging constant siya, not just when it comes to work, pero constant siya na it's not easy, but I can say na it's something that I look forward to every week. Yung buong process, yung mismong behind the scenes, behind the curtain, routine. Yung routine. Yeah. It's something that I really enjoy doing and I look forward to. Tas ayun, I'm really happy to be a part of and continue to be a part of Midnight Crisis. Kaya, alright. Sign. I'm glad. Actually, we need you, okay? We need you more than you need us. Gusto ko lang i-emphasize, alright? Wala maglilinis ng audio, walang nakakagawa ng content. Kung wala ka. Yun. So, thank you. Thank you sa inyo pareho ni Jabez. Thank you so much dun sa oh, by the way, Jabez is, right. We're still reviving him, but yes. Nasobran sa necromancy. He can listen. Fine. Bakit nasobran sa necromancy? Yung hearing niya is working now, okay? So naririnig ka niya, okay? You can talk to him. Ano yun? Anong nangyari? Nasobran sa necromancy, tas ngayon kailangan i-dial down yung necromancy. I-dial down, masyadong maraming wizards. Nag-fire ako ng isa kasi masyadong OA tsaka wala na akong pambayad. So like, mas manageable na, okay? Mas organized, mas manageable. Ayun. We're working on him. Thank you sa inyo pareho ni Jabez. As in, sobrang... appreciate. Same. Nasabi mo na rin, Sai, na ginagawa mo to sa recent episode, yung Creative Struggle. Yung... Recommend that, yeah. Yung consistency natin, consistency mo to para sa'yo na you want to do something consistently for a year, ganyan. And we're 4 months in. Actually, 20 Holy weeks shit! is 4 months in. Wait, when you said 4 months, like parang, alam mo, like nag-lag yung brain ko like for a millisecond. Like, wait, whoa, holy moly. This, okay, nice. Yeah. Nice. We're 4 months in. Tapos I've ginagawa mo to primarily para sa fulfillment mo artistic-wise or passion-wise. Pero ako, as a part of Midnight Crisis, I really am honored to be a part of it. Tapos, I'm sure na meron din tayong mga viewers. Yung kahit 10 viewers pa yan, o kaya kahit 100 viewers yan, feeling ko na feel din nila yung nararamdaman mo, the consistency, and at the same time, nararamdaman din nila yung nararamdaman ko na it's something to look forward to every week. Wow. Tapos ayun, brainchild nyo to ni Jabez, kaya super glazed kayo sa akin ngayon na parang yeah, appreciate. Thank you for publicizing yung yung bro, we're only just beginning. What is happening? I don't know what's happening. Okay, but okay. Okay. Yun lang. Tapos na yung wala masyadong words. Tapos na yung part ko ng ng glazing session. But I still have a lot of things in store. Merong mga tao na alam na kung ano yung tinutukoy ko. Pero for sign, pati dun sa mga viewers namin, since after shooting or after recording yung episode 19 last week, actually feeling ko immediately after recording episode 19 or the day after that, kasi ginagawa namin to ng halos midnight, guys. Kaya, like on we're team, really on brand. Yeah, on team. Talaga, kami immersed, okay? What I did was, we got to thank each and every one, pati yung isa't isa, for being a part or being a viewer of Midnight Crisis. Pero,
I wanted to hear from them again. And I wanted them to show themselves again, actually. Ang daming naging guests ng Midnight Crisis, and every single one of them has great pieces of knowledge, pieces of wisdom. Yeah. Tapos makikita mo rin yung how they deal with their midnight crises. Kung paano sila mag-figure out ng mga bagay, mag-figure out stuff, o kaya paano nila ine-enjoy kapag nadiderail yung plans nila for their future, ano yung ginagawa nila, ano yung how are they handling it. Merong mga nagugustuhan, merong mga bumabalik sa track. Magkakaiba yung mga tao dito sa Midnight Crisis, hindi lang yung viewers, pero pati din yung mga host. Actually, sobrang perfect na description nun sa brain fathers ng forefathers ng Midnight Crisis. Kitang-kita. Apat tayo, right? Sakto, apat tayo. Diba? Apat yung ulo din. Si Joey, ikaw, si Jabez. Yeah. Tapos, kitang-kita kay Jabez, pati kay Sign, yung pagkakaiba nila. Pero sobrang ganda nung nagawa nila together. And I really want to thank again kung lahat ng mga tumulong sa Midnight Crisis, kay Jabez, kay Sign, na mag-share din ng ng thoughts nila, pati ng ideas nila. Okay. Glazing sesh. Ginaglaze ko naman yung The sequel ng Glazing sesh kanina. Okay. So ngayon, tapos na rin akong i-glaze yung ending na ng Electric Boogaloo. Okay guys, thank you for watching. You're aware na you're making me anxious, right? Okay. You're aware, right? Actually, ito din kasi, as in guys, wala pa rin alam si Sign hanggang ngayon. Like literally, I'm just alam. Okay. Ito na para ma-simmer down na, para ma-tame na yung anxiety. Kinontact ko yung guests. Lahat ng guests ng Midnight Crisis. Tapos sinabi ko na, uy, alam nyo ba? 20th episode na next week ng Midnight Crisis. Yun yung message ko sa nila. Tapos, naisip ko na i-surprise si Sign na mag-send kayo ng message sa kanya, pero i-compile ko, tas yun yung magiging content ng episode 20. What? Actually, okay. Okay. Ayokong... I don't know what... ayokong i-downplay yung sarili ko na parang, ayun na, parang, ito nga, hindi naman siya masyadong trabaho. Minessage ko lang yung mga dating naging guest. Pero at the same time, yun din yung nagagawa ng Midnight Crisis na parang, for me at least, na ever since, si James kasi, kilala ko na, B. James. Yo, B. James. Spatan nyo yan. Si Jennifer, from Jennifer to Christian, to Ivan, Nicole, Kaloy, lahat ng mga hindi ko naman sila kilala at all, pero inopen ko yung sarili ko. I put myself out there na parang, uy, hello, ako si Aldous, ako yung audio and content guy. Tapos minsan pinapacheck ko rin sa kanila yung content na ginagawa ko kasi lang ba ito na i-post, na i-share kasi baka mamaya. I mean, for context, kasi nagpo-post kami na like TikTok, like yung mga 1 minute clips, sometimes may mga humor doon na like baka di sila comfortable ma-condense, diba? But so ginagawa ni Aldous yung due diligence is, mini-message niya before pa kami i-message mismo. So like parang dalawang layers, right? So na-appreciate ko yun kasi like may kusa si Aldous like to do that. Hindi ko ever siya sinabihan to do that. Sabi ko lang, hey, just gawa lang content. Bahala ka. Pero gawa. So yeah, super appreciate ko yun. Tapos, anong tawag dito? So yun, minessage ko sila. Tapos, almost all of them sent
Midnight Crisis, not just Sign, not just Jabez, not just me, pero yung buong team ng Midnight Crisis. Actually, yung kahit si Ice pati si Joey. Cute. Yeah. Tapos a little thing na parang I don't want to ayoko naman isingit to, pero I'm not this type of guy, man. Hindi ako yung ma-effort na parang, uy, ganito, ganyan. Oh, man. Tapos sa Midnight, yun din kasi, marami akong natutunan sa Midnight Crisis, kaya parang ina-open myself up ko din to new opportunities and new versions of myself. To practice, ganyan, to master, or to try out if I'm comfortable with it. Tapos yun, I tried it, tapos parang, ayun, kumbaga, I really i-glaze ko na naman kayo, sorry. I really appreciate Midnight Crisis, and I know that all of our past guests appreciate Midnight Crisis too. Tapos parang nagiging part kami ng friendship niyo ni Jabez, ng closeness niyo ni Jabez. I mean, medyo feeler kami on that part na parang feeling close. No, yeah. I understand. Yeah. Yung ginagawa ng podcast, right? Like parang nasa yan. Kilala mo na yung person kahit hindi mo sila kilala or di ka nila kilala. Yeah. Tapos, ayun, meron silang mga message sa Midnight Crisis. Tapos naka-compile actually. Kaka-compile ko lang kanina. What the heck? Yeah, okay. Man. Kaya, ito din pala, kapag nagre-record kasi kami ni Sign, ito din, parang family secrets na rin to. Very unorthodox na like method, yeah. Naka-messenger kami pati Gmeet. Gmeet, yeah. And this, I believe, this is the first... Hindi pa kami rich kid for Riverside. This is the first time, I think, na ginamit ko tong second account ng Midnight Crisis na ako yung may gawa for content kasi yung Google Drive, yung space ng Google Drive sobrang limited, tapos ang laki ng file size. Yeah, 15 na lang before 20 siya, I think. To quote Sign, hindi pa kami rich kid, kaya wala kami pambili na storage sa G Drive. Kaya wala sila. Kaya pero yun, that's the goal, you know, yeah. Kasi wala, delete lang, which is sad kasi like, source files na mawala. Actually. Well, yung final product nasa YouTube. It's there forever. It's there forever. Actually, okay. We're going to start. Wala masyadong words. I feel like mag-flustered ako or wala akong masyadong words. Nakangiti lang ako like I'm just absorbing life. Actually, so wait. Yeah, so nandito ako sa Gmeet. So kasi like, you know, nandito yung earphone. So dito ka mag-share something? But yes. Alright. Paano yung mga viewer listener natin? Iniisip ko, kung doon ako concerned Actually, kasi ikaw yung mag-edit ng audio. Okay. But, well, yung audio is actually... For doing it live, folks, nakikita niyo yung proseso namin. How do we do this? Sign, sorry. Ikaw pala mag-edit na ito kung gusto mo ipakita sa kanila yung No, hindi. Go lang. But, ayun. Yeah, okay. Pero, merong mga for anonymity or privacy purposes, hindi sila nag-shoot ng video of themselves. Na sinabi ko na, if you're not comfortable with shooting or sending a video message, it's all good. Kumbaga, it can be a voice message or a messenger message. Kumbaga, basta kumbaga, makapag send tapos makapag-show ng appreciation sa sa Midnight Crisis, ganun. Tapos ayun, merong 3 na nag-send ng video nila. Tapos feeling ko alam ko na yung pagkakasunod-sunod. Mag-start muna tayo, Kai. Oh no, dapat inalala ko yung episode. Wait lang. Messenger. Check ko sa phone ko. Sa mga podcast people namin dyan, ang ginagawa ni Aldous ngayon ay nag-check may narration right sa YouTube app niya kung pang ilang. In order talaga, okay. Okay, ang uunahin natin is episode 12, Real Estate Work versus Passion and Being Bald. Being bald, yeah. Ang guest natin doon ay si
Ivan. Si Richard. Ivan. Yes. Okay. Okay. Actually, sign, dahil ayoko rin naman na ang mangyari sa episode natin is after ipakita yung mga message nila, okay, thank you guys, bye-bye. Na it won't be as Midnight Crisis. Pero actually, hindi ko pa rin napapanood or nababasa lahat ng to at all. So, magiging reaction channel tayo, Sign. Oh, no! Okay, sa mga audio people, jump in muna sa YouTube version, right? I think mas may enhance yung YouTube version. Yung experience yung YouTube version to. So, kasi I think may video or something, I don't know. Actually, yes, merong yeah. So, pero ito, para rin fair sa ating mga sa mga nag-send ng message, pati pati sa mga nakikinig sa podcast sa Spotify. Yeah, we're on Spotify, baby. Babasahin ko din yung mga screenshots ng messages sa'yo para marinig din ng Ayun. Yeah, so, go for it. Let's start with Ivan. Okay. Let's go. I'm ready. Ayan na. Hey, Sign and Jabez. Congrats on your 20th episode for Midnight Crisis. Wishing you guys more success in the future and more podcasts, and hope I can do it some other time with you guys. Congrats. Ang cute. Very professional. You know? Actually, yeah. Yeah. So yun. Thank you, Ivan. I appreciate you, man. Let's talk about Ivan. Oh, wow. Merong konting discussion about it. Actually, dun sa episode nyo ni Ivan, actually wala ako, kayo lang ni Jabez yun na dapat pala nandun ako actually. Story time. Yeah. Dapat kasama ako doon. Dapat 4 kami doon. Which is unprecedented kasi hindi pa yun nangyayari sa 4, yeah. Oo. May ang daming face, sobrang laki nung naging change ng career path ni Ivan. From writer to real estate. Yeah. So hindi ko lang mapagtanto. Wow, lalim nung word. hindi ko lang mapagtanto na if that happens, Sign, if you lose, if you think that Midnight Crisis is not doing that anymore, what are you going to do? Kumbaga, how would you react to it? Like, sorry, ngayon lang ako bumalik sa Messenger, ngayon lang ako nakita ni Sign. No, yeah, go on. Yeah. Ayun, kumbaga, how would you like react to it, and how would you take it? Like, I mean, I know that you've already said na you're just going to see if it will continue for 1 year or after that 1 year. Yeah, that's a goal. That's a goal so far. Yeah. But what if earlier than 1 year, you're ma-feel mo na yung parang na you need to change? What are you going to do about it? Paano ba? Parang, okay, existential episode ba to? Yeah. Parang meta episode. Like layers upon layers. Layers upon layers. Medyo unexpected. Okay. Ako, sabi mo 4 years na, 4 months. Right? 4 years. 4 months na. Parang it's something like, really, nagulat talaga ako personally. Like, wow, it's been 4 months na since like, we've started this, which is, pretty surprising kasi yung ganitong, this is a long-term, let's say, on the grand scheme of things kasi like zooming out, parang malaki siyang project, right? Yeah. Kasi like parang year-long worth na at minimum takes multiple people, right? Like parang at least it takes 2 people for it to work. Kumbaga, so like parang, I feel like napag-usapan namin ni Jefferson before na like, yung project na to is something na like, like I can't do by myself, which is
problematic sa akin kasi hindi ako sanay na nag-rely sa ibang tao. In a sense, like, parang nakadepende, may nakadepende sa ibang tao, right? Like, parang usually kasi, kapag, gusto ko makapag-collab as much as possible, but, ang plan B ko is, okay, edi gagawin ko na lang siya mag-isa. Yun yung laging, or either yung plan A, tas plan B lang is like, maybe like, pwede kong kumuha ng ibang person to do this, ganun. Pero like, usually, inisip ko, okay, if ako lang gagawa nito, how do I do this, ganun. And again, hindi siya masyadong magiging feasible if walang tao na, walang another person, kasi like, kung mag-isa lang ako, like, parang awkward. So like, parang, mini glazing sesh, gusto ko mag-thank you sa'yo kasi like, parang, naging possible siya at least this latter part, dahil, may life stuff's happening, right? Napag-usapan natin a few episodes ago yung life. Life is life. With Jabez, meron siyang life shit na nangyari. And sa atin dalawa lang, right? Parang, meron din tayong life shit, but, we're keeping on, we're just pushing it. And it's something that parang I feel like habang tumatagal, actually, weirdly, mas napupush ako, mas nagiging easier siya in a way, weirdly, right? To make it to the 1 year mark. Kasi like parang at this point, nagiging part na siya ng life ko. Wow. Yeah. Alam mo, like parang yung ganitong routine, right? Yung again, sabi mo kanina, yung routine, yung like parang may ginagawa every Friday, ganun, like something na, look forward to do at least. And something na parang maganda lang siyang habit to like implement sa like weekly. Kasi nakikita ko yung life ko isa-isang linggo. In weeks ko siya nakikita, right? So every week, like parang may something na parang ending ng linggo is like, okay, may bagong episode. So something na parang may tuldok sa linggo. So parang it makes it easier to like parang process life, I guess. So I don't know, like parang in a weird way, yung hindi ko inaano yung hypothetical mo, hindi ko siya hindi ako mag-i-engage siya hypothetical kasi in a weird way, kasi sabi, what if it stops? Parang naisip ko, parang hindi, parang hindi siya. Except na lang may sa atin, which is, knock on wood. Pero like parang yung idea na like, mas napapadali siya lalo, right? And I feel like parang, it's easier and easier na mapunta dun sa 1 year goal. Yun yung pinaka bare minimum ko, 1 year. Para something that I can look back. Again, I can look back na parang, damn, I did this for a year. Parang pretty fun na na masama sa resume, I guess. So kasi yun, yeah. Actually, yeah. It's a whole year, man. It's a whole year of handling. And we're already there, quarter now already, right? You said. Yeah, parang okay, damn, like, all right. Actually, hindi siya quarter. It's a third already. 4 months. Holy, nga, no? March, April. We're a third. Nga, yeah, you're right. Yeah, you're right. Damn. Yeah. Okay. That's it. Ayun. Wala masyadong very impromptu answer. Actually, okay lang na hindi mo nasagot yung hypothetical. You gave mas solid yung sinabi mo. Yung weird hindi ko sinagot yung hypothetical, right? Pero parang yun yung pinaka-deepest na wala. I feel like, kung hindi ko to gagawin, hindi parang, what's the point? I like parang, I guess ito na lang yung, alam mo yun? Ewan ko, like yung energy na kaya kong ibigay is something na like, nandito na, right? Parang nandun lagi kasi like deep inside yung parang creative shit. Creative, like gusto mo may something pushing you to do stuff. Right? So like parang ito na yung pinaka like outlet na I can out. Actually, yung allocation, as creative people. Yeah. Kasi if siya pag wala, edi wala, parang it's a waste, like parang siya faucet na like nakabukas lang ngayon. Wala na siyang bowl, walang direksyon. I feel like yun lang parang I feel like ito lang pinaka like filter itong podcast. Ayun. Yun. Gusto ko actually yung magbabacktrack lang tayo. Dun sa sinabi mo kanina na parang nakikita na yung buhay in weeks. Yeah, kasi like parang Friday uploads, right? Pero I cannot emphasize enough how good it is to look at life in that like particular time frame. Kasi feeling ko before Midnight Crisis, kaya din sobrang thankful ko talaga sa Midnight Crisis, pero before kasi ng Midnight Crisis, wala akong tuldok kung kailan nag-end yung isang time frame. Yeah, right? Like wala kang basis sa like weeks, days mo, tapos months. Kahit gaano karaming oras yung sayangin mo, tas sunugin mo na oras, hindi mo napapansin kasi wala kang
thing to measure it with. Hindi mo na may measure yung buhay mo in any measurement that you can think of kasi hindi mo naisip na magbe-measure ka ng life mo in time. Pero sobrang halaga ng time when it comes to life, actually. The entirety of life. Kaya sobrang solid kasi it put things into perspective. Tapos, so yon ang takeaway natin sa unang pag-share ni Sign sa unang video question is yung life yung life pwede siyang ma-measure sa particular time frames. Tapos it's a good way to put things into perspective. Tapos kahit hindi yung mga viewers namin dyan, pati mga listeners namin, sana nagbibigay din sa inyo ng way to put things into perspective yung every week na constant upload ng Midnight Crisis. Yeah. Hey, I guess yung pinaka-important, right? Yung consistency. Sabi lang na parang masarap na sabihin sa sarili mo na, okay, may ginawa ako for a year na like, consistent ako with, right? If I can do this thing na parang, you know, hindi naman super effort, you know, like parang, and hindi naman super minimal yung ginagawa natin. But yeah, tama lang, right? Actually, yeah. Tamang amount ng effort, right? Yung parang it's just enough na hindi ka masyadong like, ayoko na gawin. Pero hindi rin siya masyadong mababaw na like, tatamarin ka gawin, right? Like, parang it's just enough. If nandun tayo sa right balance so far, ikaw ba? Kasi parang okay naman so far. Hindi naman ako, walang stress, walang on doing this weekly. I don't know about you. Kung may gano'n ka na-feel. Kasi like, if meron naman, tinatanong naman kita dati na, hey, if masyado itong, like, we could like scale back. This is like parang, again, yung point nito is just parang a mini diary, personal journal type of shit, you know? Na shareable siya in public. Na parang, kaya masarap din kumasok sa ibang tao, right? Kasi parang, kukunin ko yung snippet ng life nila and just immortalize here sa, you know, parang yun yung idea, right? Like parang, so, you know, pag gusto ko chill lang siya as much as possible, you know, sa behind the scenes and, you know, sa harap ng scene, behind the curtain and, ano ba, in front of the curtain. Tinanong mo ako kung nakaka-feel ako ng stress, pagod sa pressure or like parang, yeah yung parang any negative shit. To answer the question, kumbaga it's a normal thing to have, man. Kumbaga minsan talaga kahit gusto natin yung ginagawa natin na raramdaman natin na parang I don't have energy to do even the things that I'm looking forward to or the things that I love. Oh, I understand that for sure. Yeah. You're very frustrating. I understand. But the thing is, it's again, ito Sign, hindi lang ikaw yung giniglaze ko dito, but yung existence ng Midnight Crisis in its entirety. Yung good thing about it is that kahit wala kang energy, you have to keep on keeping on kasi kailangan merong upload na constant every Friday. But yeah, it pushes you to do things, you know? It pushes you to finish what needs to be done. Tapos minsan, while doing it, that's when you regain the good emotions, the things that okay, I think I can do this. I think I can keep going with my life kasi ayun talaga nagpo-put things into perspective din yung mismong consistency ng Midnight Crisis. Kasi it helps me to be consistent myself. Parang exactly. Especially as a creative field tayong dalawa, like, yun ang kalaban natin. Yeah. Yung pinaka number one enemy, discipline/consistency. Yeah. That's it. Ganun lang simple, right? Like parang, like yung deadlines, yun yung idea basically, right? Every Friday is the deadline. And something like parang kailangan may mangyari by Friday or like by Friday dapat tapos na ganun. Something like parang, you know, it teaches us na, okay, if I can do this, ganitong task na to, creatively sa other shit na kaya kong gawin. Especially sa'yo, right? We talk about it sa episode 18. Yeah. You know, like parang yung about sa creative struggle, right? So like parang meron siyang further, yung sabi mo, parang nare-reinforce sa sarili mo na, okay, kaya ko naman pala may consistent eh. Edi implement ko kaya to sa dito. Yes. Actually, yun din. Yung
pagiging content manager. Wow! Content manager ko sa Midnight Crisis. Yun din yung parang nagbibigay sa akin ng ideas kung paano ko talaga i-approach. Kasi ngayon, guys, update. I'm doing stuff. Pero nandun pa kasi tayo sa infancy na parang planning, ganyan. I mean, dun sa pre-prod. Actually, humingi din ako ng tulong kay Sain dun. Pero wala pa rin naman. It's not super heavy. It's not, kumbaga, nag-brainstorm pa lang ako sa sarili ko. Ganon. Tapos parang list down ako ng ideas, how to approach things. Pero sobrang laking, ang dami kong natututunan dahil sa Midnight Crisis. Hindi lang dun sa mga napapag-usapan, pero being a person behind the curtain, ang dami ko natututunan dun sa process na pwede ko nga ma-apply, which is yung sinabi nga ni Sain. Ayun. Tapos, let's move on. Yeah, go for it. Yeah. Ayun. Okay, yung susunod, para din para alternate siya. Para alternate siya, gawin nating message, like message na message, all right. Sa Messenger. Ito ay galing kay Joey Pakulan. Oh, wow, okay. Yan. Ang sinabi ni Joey Pakulan ay, actually, guys, please, sana kilala nyo si Joey Pakulan. Siya yung gumawa ng sobrang gandang visuals. Lahat yan. Yung edit, yung, the banner, yung lahat visual, yung animation. Kahit yung nasa paligid namin right now, yung buong reality, actually. Yeah. Siya gumawa ng reality, the fourth dimension. Thank you, Joey, for creating the fourth dimension. Ayun. So, siya yun. Thank you so much, Joey. Shout out lang. You're the GOAT. Yes, very. Ang sinabi ni Joey ay, hello, Sain and Jabez. Congrats sa 20th episode ng Midnight Crisis. Very proud of how far you've come and sa pagiging consistent sa posting. Can't wait to hear what's next from you guys. So, Sain. Okay. Thank you, Joey. Thank you. You've been with us since pre-prod. So, actually, meron din akong short na story time sa about kay Joey. Nung sinabihan ako ni Sain, dahil in-offer ko nga yung sarili ko yung tulong ko sa Midnight Crisis to create content and to fix the audio. But when it comes to making content, we need assets for it. Tapos, nakakompile siya. Sobrang solid na this is both the creative and technical minds of both Joey and Sain na sobrang linis ng pagkakagawa nila, pagkakahanay nila ng mga assets na sobrang daling na sobrang daling ma-locate. Tapos ayun, yun yung ginamit ko rin na assets when making the content. Yung backdrop ng content sa TikTok, sa IG, sa Facebook, lahat yon super nadalian akong gumawa ng backdrop kasi hiwa-hiwalay yung assets. In-export niya hiwa-hiwalay. Tapos nadalian akong gawin yung parang vertical. Kasi dito sa YouTube, horizontal. Pero, ang ginawa ni Joey, in-export niya yung bawat isang asset na nakikita nyo sa lahat ng visuals. Tapos dahil doon, meron tayong content. It's not, ayun din, kumbaga, I don't want, feeling ko hindi, ako lang yung nagsa-subtitle. Feeling ko yun lang yung naaambag ko sa content. Nagsa-subtitle lang ako. Tapos, hinahanap ko lang na, uy, ito, clippable to. Yun lang. Pero when it comes to the art, not just sa episode, pero pati dun sa linis, pati sa sobrang sinop ng assets to use, not just for the episodes, but for the content. That's not me. That's none of me. That's all Joey, man. Yun. Yeah. Glaze. Yeah, super professional. Yeah, years of experience sa graphic design. You can clearly tell. I'm so lucky na, kilala ko siya kasi parang, I'm more than satisfied sa sa work niya,
Di namin na-record, sayang. Mga original, like parang yung initial na pinakita sa amin animation or pinakita sa amin yung original concept ng logo na parang ito yung parang like seriously like mind blown na like napatras ako like this is like you know like speechless ako like kami sa sign hindi siya recorded you know kasi like you know pero like yeah man like yeah very thankful ako kay Joey na nag-share siya ng talents here sa atin at this point you know na personal passion project. Thank you. Yes. Thank you so much, Joey. So, pero sign, tinanong ni sinabi ni Joey, I can't wait to see what's next for you guys. Uh-oh. Oh no. Sign, what's next for Midnight Crisis? Okay, what's next? Ano ba? Teasers. May mga more guests are coming, of course. Okay, aspirations na parang pag broaden ng horizons ng Midnight Crisis. I believe can you go. Nagkaroon tayo ng discussion after ng episode 19, ng pag-record natin ng episode 19, na yung parang ideas mo na pag-branch out ng Midnight Crisis. Yeah. Paano ba? Yun yung parang wala pa siya, actually, tingnan nyo how the sausage is made, basically. Wala pang luto, wala pa ako niluto, wala pang ingredients actually. Just like parang like, inisip ko lang na parang, okay, like if you know, like 20 episodes na, like parang, isang taon ko itong gagawin, of course, kailangan at some point, naisip ko parang may dapat ibang gawin. You know, something para variety, hindi lang for audience sake, but personally talaga, inisip ko lagi ako. At one medyo magsasawa tayo na, okay, medyo parang iba naman. Dapat at least may iba tayo look forward to, hindi lang na parang, okay, episode, tapos, you know, edit yung the usual routine. Dapat at least may something to spice things up. So, nag-usap kami ni Aldous, like, na-bring up ko lang sa kanya, very, like, mabilisan na, hey, what do you think, like, may gawin tayong ganyan. Again, wala pa akong ingredient, wala pa akong niluluto. I'm just thinking na parang, may potential pa yung na mag-branch out parang branch out lang to do something I guess I don't know like vlog or like parang audio story parang gano'n na audio style na kasi like you know that could be kasi like parang yung gusto kong magsulat so mag-write ng stories what if like you know may audio editor tayo dito audio guy what if like pwedeng you know hanap tayo ng people na like VA. Hindi pwede tayo maging VA, right? Tapos, of course. Yeah, yun yung idea. Parang meron lang from every once in a while, may once a month, siya, pwedeng self-imposed challenge sa sarili. Sa okay, once a month may story dapat tayo, at least 10 to 15 minutes in length. You know, may mga short stories na, midnight stories. May bagong diba? Subbranch Midnight Crisis. Yeah, parang ganun, diba? Like, basically, parang yung idea. Like, marami lang inisip, or pwedeng, music, like, hindi ako masyadong music person, but ikaw, music ka, and si Jabez. Yeah, so, actually, like, once a month, may bagong music. Like, basically, parang something na parang, okay, podcast discussion, conversation, we can branch out then, right? May possibility mag-branch out to other stuff. So, yun lang. I guess yun yung what's next. Basically, iniisip ko, simmering, like, parang walang laman yung boil, yung walang laman yung pero yung usok lang. Mantika lang actually. Pero yun parang inisip ko so far, may mga pwedeng gawin. Tingnan natin. So yun yung parang guess what's next. Pero of course, more guests, more topics, more shit post, more gaguhan, more glazing, more racism, yan ang expect nyo, and more philosophy. It goes hand in hand. It goes hand in hand lagi. Without fail. Pag we go into philosophy, something about it, nagki-creep in ng natin. Lagi sumisegue out of nowhere na Sumisegue, tas bilang, what about those, you know, other people. Like, whoa! So yun. Pero, I also want... Again, very spontaneous yung answer ko, like, maybe walang mag-pan out dito sa next isang buong taon puro episode lang. I mean, you know, pero like, you know, pushing myself, diba? In extension, pushing Aldous and Jabez to like, let's be creative, let's do something more, I guess. Parang kumbaga emphasis din na merong potential
yung Midnight Crisis din talagang mag-branch out into different fields or different forms ng creative entertainment. Parang it's creative shit. Like, parang creative outlet. Pero yun nga yung nagagamit ko lagi. Like, pwedeng maging creative outlet tong Midnight Crisis, I guess. Para may excuse, like, ma-push. Hindi lang siya, like, directionless na, at least, sa utak mo na ako. It goes in here. It goes into the square hole. Yun yung basically, Midnight Crisis is the square hole, di ba? Parang yun yung square hole. Kasi like, parang kung saan ka lang naglalagay na, gagawa ko ngayon ng song, gagawa ko ngayon ng kwento, gagawa ko ng story. I mean, some people kasi are contented na sa ganun, right? Pag gagawa sila ng art for self-satisfaction, that's it. Tapos okay na sila, like, they move on. Ako kasi parang gusto ko, at least malabas siya out there. Right? Parang gusto ko lang idea na, if I... Diba? At least may something na, hey, you can look at this. May, nasa labas, at least may, may something na like, kasi I'm a private person nga. Pero I feel like when it comes sa creative kinemberlo, parang I feel like gusto ko lang siya like, legitimize. That's hindi yung word. Parang, ano ba? What's the word of legacy? Parang at least meron ka mapo-point na like, itong person na ito nag-live ng mark. I guess hindi legacy, more mark lang na, ito yung mga niya, ginawa niya. Nandito. Parang yun, something lang. I guess, I don't know. And it all looks so professional dahil thank you ulit kay Joey. And sa'yo din, kasi like again, kung 2 episodes, if you go back sa episode 1 and 2, abysmal dog shit yung audio dyan, okay? Just gotta admit it. Kasi hindi ako magaling na audio mixer person guy. I'm just like parang eyeballing it talaga. Hindi eyeballing, like parang earballing it na. And aware ako doon. Sinabi ko mismo kay Jabs na, you know what? Episode 1 and 2, pero episode 1 yung in-edit ko siya, like, you know what? Fuck it. Kailangan at least mag-start na ako. Like, just start. Episode 2. Okay, medyo natututo na ako konti. Maybe may knobs na changes. And then doon nag-approach si Aldous na, okay, guys, I'm gonna help you. Okay, thank you. So, kasi yung approach ko, parang, yung improvements, it goes along with the episode count. Yes, actually, yes. Yun yung akin, right? Parang, you know what, episode 1 to, I know na it's gonna be rough, kailangan ko lang siya ilabas out there. I feel like, kailangan ko siya ilabas. Kasi alam kong perfectionist ako, hindi siya lalabas hanggang di siya perfect. Kasi ko, kailangan ko matutong, kung matututo kong mag-post weekly, kami dalawa ni Jabez, dapat matuto akong mag-let go ng stuff na hindi to perfect, wala akong magagawa. Like, kailangan siya lumabas, parang ganun. So, mas nagiging chillax na ako sa, self-imposed standards, I guess. So, it's helping din sa other shit ko sa life, I guess na. Yeah, I guess I should be more chill. What's the harm? Pero yun, kung wala ka, ganito yung audio ng podcast. So, thank you. Sorry, audio listener. Kailangan ko lang magbigyan kayo ng example. Okay? Sabog, walang mixing, rinig yung electric fan. Ayun, actually, isa din yun sa mga, challenges. Pero it's a challenge that I'm always willing to take para sa Midnight Crisis, man. Ayun. Yeah, thank you. So, let's move on. Alright. Sinong susunod? Ang susunod ay, sino gusto mo? Si Ice or si Nicole? Kasi Ice muna. Okay, kasi like pares sila lagi sa credits, right? Oh, right. Yes. Yeah. Okay, so Ice. Okay, take it away, Ice. Sabi ni Ice. Actually, si Ice naman, guys. Si Ice yung, if I'm not mistaken, kasi napag-usapan namin to way before episode 1 pa nung ginagawa ko yung audio. Yung logo ng Midnight Crisis, si Ice ang may gawa. Kapatid siya ni Sign. Siya yung may gawa, drawing on paper, tapos it was brought to life by Joey. Yeah. So, with that context said, sinabi ni Ice, hello, it's me, the more handsome version of my brother Sign. Here to give a tearful, heartwarming message. Ahem, ahem. Nice job. Anyway, that's my message. Bye-bye. Pero it continues to, I'm joking. But keep doing what you are doing. I know you love making podcast videos. It's been your idea since you were here. I'm glad I helped.
if my contribution is small, I'm glad I did. And good luck on any future videos for the both of you, my brother dear, and Lamborghini man. It's Jabez. Oh, wow. Thank you. Na-appreciate ko yun. Yeah. Like, 2023, 2022 pa ito nag-start. Tapos, siya yung artist kasi siya like, talaga super galing niya mag-drawing. Sabi ko, can you do something about this? Like, may naisip lang ako about yung Midnight Crisis, yung name. Tapos yung logo ko, M and C. I feel like meteor siya. So like M, yung apoy, C. Parang, can you like draw like, you know, yung ano lang. Kahit ano, like, polish this idea. Tapos yun, ano siya, parang professional, like, yung professional person, like, nagbigay siya ng like, numbered na like, mga ang daming versions, variations. Tapos yun, I guess from then, like, parang, okay, this is something like, parang, legit, pwede to. So I guess na-delay lang dahil of course katamaran, buhay, life. Katamaran / life yun ay sa happening. So hindi siya natuloy, but you know, nandito na ako sa freedom land, you know. Naisip ko, what if pwede siyang gawin for 2025, right? Like, naisip ko, you know what, kailangan gawin ako this year, something like mas something, you know, something that I could revive, and that's it, you know. So kaya lagi siya nasa credit kasi like importante na like parang, you know, lumingon sa pinanggalingan. Wow. Kasi kung hindi magkaka-sniff neck ka. Yung idea. So yeah, thank you. Pero actually, Jabez, meron kang utang sa akin at least. Pati sa viewers natin. Sabihin mo sa akin, pati sa viewers, sa listeners, kung bakit Lamborghini man yung tawag sa ni Ice. Ayun. It's a story. It's a story for another day. Dapat nandito ka. Yeah. We miss you, Jabez. Sorry sa sobrang necromancy. We're doing our best. Malapit na, yeah. At least you're hearing this, okay? Ayun. Come back. Oh, shit. Sorry. Come back. We miss you. Come back, we miss you. Okay. Fuck you din dahil wala ka pa rin. Anyway. Okay, next. Yung personal din. Okay. Let's do Nicole. All right. Yeah. Okay. This is cute. Hello guys, this is Nikki from episode 14 of Midnight Crisis podcast. And I was informed that it's already the 20th episode of Midnight Crisis. And I'm actually really proud of the milestone na nangyari dito sa channel ni Sign and ni Jabez. And it's really enjoyable, so please continue to do more contents and podcasts like this, because every now and then I try to rewatch every episode to the best of to the best that I can. So for Sign, of course, ikaw palagi ang friend ko, and I will always support you sa mga gusto mong gawin. And also kay Jabez, you are also my friend and will always be my friend. So if kailangan niyo ako, I'm still emphasis here. on friend kay Jabez. Bye. Okay. Bye. Wow. Thank you. Okay, wow. Okay. Thank you. Okay, may glaze. Thank you, Nico. May glaze din dun sa dulo. I don't know. Hindi ako maano sa compliments, alright? Like parang, kaya parang thank you lang, or mas worse ako before, right? Like it's just something like, I don't know, like I'm grateful, I guess. Hindi ko expect kasi like, this is something na parang inisip ko pag 1 year na, right? But 20th episode, dito agad tayo sa thank you. So like, okay, I didn't expect this, you know, like, I don't know, you know, like, I don't know what to say masyado. So yeah, I'm just grateful, you know. Yeah. Pero sobrang solid din talaga nung sinabi. Kompleto yung yung episode na yung credentials, yeah. Kulang na lang sabihin niya din yung timestamps. Yeah. Okay. Ano ba? Okay. Yeah. Actually, okay. Sorry Nicole kung may sasabihin ako. Pero Sign, sinabi actually ni Nicole, naging meeting na tuloy siya ng Midnight Crisis team. Sabi sa akin ni Nicole, mag-shoot daw tayo ng episode 3. Oh, wow. Alright, pwede din, yeah.
Tapos pwede. Very nasa SPG side kasi yung topic namin, but last time. You know. But ewan ko, pwede to, we could do something. Yeah, yun nga, like pwede, yeah. Yeah. Like it's fun, maganda yung episode namin. It's fun to kausapin siya, you know. Oh, Nicole, narinig mo na yung sagot design. It's just nahihiya ako mag-reach out again, I guess, in general, sa people na like naka-ano ko na before kasi, you know, maybe kasi very valuable yung time ng ibang tao. So like, kapag may inaasa ko, like usually parang inisip ko, ito yung balik sa'yo. Parang inisip ko transactional siya in a way na like, may benefits yung pag-guess mo, right? Kasi like parang... You get guesting. You know, I get episode. Yung parang, let's make a deal. Yung parang ganun. Pero yung idea na like, I don't know, something na parang, you know, yung angle ko lagi is parang, it's gonna be fun kasi like to explore you. Kasi like may mga guests like sabi like, ano topic natin? Like, anything na gusto mo. Like, kami mag-adjust sa'yo. Kasi gusto namin ikaw yung maging topic. You know, as much as possible yung life mo, kung ano gusto mong story sabihin. Something they're very passionate about. Yeah, yeah, exactly. So, it's kami nag-adjust kasi yun yung fun like just talking to people, I guess. Kaya enjoyable, kaya gusto ko rin, kaya naging din tong podcast kasi yun yung na-enjoy ko rin na pakinggan. Yung podcast na like, ibang tao, mga buhay nila, yung guests, you know, yung unexpected journeys nila sa buhay. Yeah. Ba't sila napunta sa mga position nila sa buhay nila that time. But something na parang fun lang to, you know another person. Yes. Right? And parang maganda kaming conduit. Parang yun yung parang nakita ko lang like, or pwede ako yung show, basically yung Midnight Crisis. Maging platform. Nila. Not just new pareho ni Jabez, pero other people as well. Yeah, parang ganun. Yeah. So yun, I guess yun. Actually, pero basically, nahiya lang ako mag-reach out. Mag-reach out again sa mga naging guests before. But yeah, that's my Kay si Nicole sa episode 14, one of the most tumatak, not just sa akin, pero pati sa pinsan ko. Kasi napanood nung pinsan ko yung episode na yun. Ang dami namin pinag-usapan doon na very, talaga, not suitable for young audiences. Ayun, napanood ko yun, pati napanood din yun ng pinsan ko. And at the same time, pareho namin na parang, pareho kaming na-impress. Which is yun din yung naramdaman mo sa nung shinare mo yun dun sa episode. Na ang sinabi kasi ni Sign that time na parang he let the audience and everybody know na si Nicole yung nag-open or nag-reach out, gusto niyang maging guest, pati gusto niyang ito yung pag-usapan. Yun yung topic. Yeah, I was very surprised kasi like, you know, this is something na like... Which is a topic na hindi masyadong na-explore ng, you know. Actually, yes. It's ganun kang casual na conversation, right? It's something that needed to be talked about. So, sobrang nice. And, historical moment, si Nicole yung pinakaunang babaeng it's something na hindi kami sexist, okay? Meron kaming isang babaeng guest. Yun yung laban no? We have one female guest. We have female friends. Ayun. Tapos, kasama na pala sa racism yun. Sexism. Okay, kasama yan. There we go. Consistently as well. Consistent. Sexism? Hindi. Consistently enough din. Si Nicole din yung nag-open sa akin na parang nag-shoot ng shot basically na record tayo ng episode together. So the idea or the notion, the concept of it would have even be possible kung hindi ulit inopen at pinut forward ni Nicole. So Nicole, sobrang solid. Keep you do you. Sobrang we need more people like you na super vocal, pati super transparent sa kung ano yung gusto nilang mangyari. Tapos, if anything, balik uli sa Midnight Crisis, one of the things na pinaka-solid din sa Midnight Crisis is, as Sign explained din kanina in part, yung transparency. Not just nung team, pero ng Midnight Crisis sa guests, pati ng guests sa Midnight Crisis, ganun. Tapos kung meron mga ayaw pag-usapan, Midnight Crisis is open na parang, okay, ayaw nyo pag-usapan to, hindi natin to pag-uusapan. Even if I think it's a good thing to talk about for Midnight Crisis, for the episode, kung ayaw to ng guest, hindi tayo maghahanap ng middle ground. Mag-agree tayo dun sa
conditions nung guest na yun. Kasi ayun din, kumbaga if you're not comfortable talking about it, especially when it comes to Midnight Crisis, which is on YouTube, on Spotify, ayun, it's really good na alam mo yun, kasi meron din kasing mga stuff or meron mga productions na alam mo yun, nagsished light sa mga ayaw ipakita ng tao pero forcefully nilang ginagawa. So it's a good thing then, which is going back din kay Nicole na parang she's open to do it and she actually wants to do it. She advocates for it to be talked about. So good job Midnight Crisis, good job Nicole. Yeah, I appreciate you, Nicole. Thank you. So actually I think this is the last one. Okay. I think. Yeah. Okay, this is Kaloy. Oh. Yeah. Hi, Sign. Hi, Javis. Balita ko, 20th episode na daw ng Midnight Crisis. I just want to congratulate you and pagpatuloy nyo lang yung episode ninyo kasi nakakatulong din yan sa mga kagaya kong nagpupuyat. And of course, to share na din yung mga iba't ibang stories, happenings sa mga buhay-buhay nating lahat. And of course, maraming salamat kay Aldous. And dahil sa'yo, makikita ulit ang mukha ko. And of course, I just want to say lang na marami pa sana kayong maitampok ng mga stories ng mga tao, lalo na yung mga kabatch natin kasi naghihintay ako. And of course, nakaabang ako palagi at laging nakasuporta. Sana naman next episode ulit tayo. Bye! Salamat! Yeah! Okay. Thank you, Kaloy. Vince, thank you. So, Sign. Actually, there are a lot of people who are reaching out na magkaroon ulit ng episode ng part 2 ng guesting. Yeah. So, mas consistent guesting. Yeah. So again, yung sabi ko, like, nahiya lang ako mag-reach out again kasi I feel like, you know, hindi sila one and done, but nahiya lang ako, like, na mag-reach out again. Like, gusto mo ba? Nahiya lang ako. I think matapang ako sa una, right? Kasi parang ito yung, pero sa pangalawa, like, gusto ba nila ulit? Parang, yun yung idea ko. Kasi nahiya ako. One more? One more queen? Okay. So, actually, sobrang host ni Kaloy talaga magsalita no? Yeah, like media training yan for years. Pero sobrang hindi ko rin in-expect kasi again, ngayon ko lang din na panood pati nabasa to. In-screenshot ko yung mga screenshot ng hindi ko sila binabasa. I have restraint like that. Nice, that's awesome. Tapos ayun, yung kay Kaloy hindi ko alam na anin pala ako na i-compliment din ako. Pero yun, thank you then for Kaloy for recording a video message. And you're welcome. Yeah, I appreciate that. Nice to see him again. Yeah. Ang cute lang nung part na thank you kasi dahil sa'yo makikita uli ako. Yeah, very talaga siya photogenic na person. Let's say, yeah. So we have a lot of people who really appreciate Midnight Crisis. I mean, okay. Jennifer and James. Feeling ko alam ko kung ano meron kay Jennifer. Si Jennifer nasa out of town. Hindi out of town eh. Nasa vacation siya. So, hindi ko na rin siya kinulit as much na parang na mag-message kasi syempre boundaries. Tapos si James naman life is lifing. That's all I can say. Life is lifing. Yeah. Yun yung pinaka-keyword kapag you may understand. Guys, alam nyo na kung ano ibig sabihin kapag life is lifing. Pero I think it's safe for me to speak on behalf of them na parang they appreciate Midnight Crisis kahit, I mean, hindi wala man sila dito sa episode, di man sila nakapag-send. Ayun. They really appreciate. Plus, yung mga una sa lahat, Jennifer. Si Jennifer yung dahilan kung bakit nagkaroon yung Midnight Crisis ng maraming guests.
after that. Naging domino siya in a way kasi siya yung unang domino to drop and it really helped. So Jennifer, thank you so much kasi sobrang solid ng mga clippable content. Naging multi-part story siya, right? Kasi for context na kasi like parang marami kaming people na gusto naming nag-reach out kami actually sa ibang people na like basta mas matagal na like parang elementary school pa yung mga klase namin before. Pero na parang we did it sparingly. Tsaka like magkaiba kami ng strategy ni Jabez kumbaga when it comes to reaching out. Like parang yung contacts niya reach out niya, contacts ko reach out ko basically. Kung ano lang curious siya kausapin, chat niya. Tapos ako kung ano yung curious ako kausapin, chat ko. Parang yun yung idea. So so nung nag-reach ako kay Jennifer, siya parang, hey Jen, ano mo na siya, parang naging catch up mo na siya before siya na bring up na gusto mo ba maging guest or something. So ayun, after that ikaw nag-spearhead in a way na like kasi gagawa tayo ng content basically parang mako-condense yung 1 hour and a half almost 2 hours na conversation into at least 1 minute para may sabi na nangyayari to, di ba? And dahil doon sa sa content doon sa TikTok clip na inedit mo, marami nag-reach out, si Jennifer yan si Jennifer yan like parang nasa guest siya, sabi ko gusto mo mag-guest? Ganun. And then there we go, nag-ano na siya, nag-domino. So ang cute kasi like okay, magiging nostalgic trip to. Kasi marami akong mga ka-batch before, mga old friends na nag-reach out, parang like natandaan ko to, like nagkukwento sila na yung moment na pinagkwentuhan nyo, tapos parang nga pala, like eto yung nangyari doon, tapos magsasend sila ng picture, like parang, wow, may picture ka like all this time, kasi like syempre yung phone, di ko lang kung nasa na yung pictures, right? Pero meron silang pictures, so parang nalala ko na, wow. It brings you back. In a way, parang it brings me back. It's one thing to talk about it, but it's another thing to look at a picture na immortalize like parang, yung moment. Oh my God, may picture. Like, doon ako talaga na, like, yung kwento about sa New Era Hospital na, like, nagkaroon ng banning, na-ban ka, nagkaroon ng bagong memorandum. May picture. May picture. And may picture pala, na parang, ito yung mga people na nandun. Ito yung mga salarin. Ito yung may cassava cake. Ito yung cassava cake. Like, papakita ko right now, right? Para may context. Hopefully, ma-edit ko here. Like, timestamp, 1:06. May time here. Pero like, parang, ito yun. Ito yung mga taong nandun yung araw na yun. And ito yung gitara to yun. Kaya maingay kami, or yung speaker. Ito yung araw na yun. Ito yung suot ko. Yung parang, parang, something na like, it makes me push na parang, again, in a way, selfish excuse siya to like, catch up sa mga tao. Yun yung naisip ko rin, a personal diary ko / catch up, like para reason, we can catch up by, Actually, sa'yo may naisip doing a podcast, parang gano'n, di ba? May naisip ako dun sa na yun, dun sa sinabi mo na, it's a selfish, parang endeavor, na parang, kumbaga, syempre, sa simula, gusto mo, ikaw yung may gusto nun for yourself. Pero, I don't think it's that much selfish now. Kasi, interesting. Nakausap mo si Jennifer, tas nakausap mo si Christian, si Kaloy. Actually, si Christian din pala, while recording this episode, nag-message siya sa akin. Life is lifing as well, busy. Kaya hindi rin siya understandable, like that. Yeah, actually. Again, this whole thing is a surprise. Yung ginawa mo right now. I don't know like what to like feel, like damn. So far, na-absorb ko lang siya. So, ayun, hindi ko na siya nakikita as selfish. Kasi even if it's, it started off as selfish or something that you want to fulfill for yourself, you got to catch up with a lot of people and maybe rekindle your relationships or your friendships with them. Tapos dahil doon, kumbaga, it's an internet thing. It's a post. It's content. It's an episode. It's a podcast episode in a sea of podcast episodes. Pero feeling ko hindi na lang ikaw yung nakaka-benefit dito in such a way na parang primarily benefiting from it. Kasi nakaka-benefit din yung friends mo. What if kasi naghahanap lang din sila ng way to get to catch up with you.
You get to talk to you again. Tapos feeling ko ganun ka din, di ba? Kumbaga, yun din yung ano, yun din yung gusto mong mangyari na parang ito na yung platform para mag-catch up ako sa mga sa mga yeah. So ayun, kumbaga kasi yung pinakamalapit na guess, right? Yung idea, right? Pero ang goal kasi is talk to like professionals, like as in like veterans of industries, fields, like working, professional fields, like basically doctor, firefighters, mga police. Yung parang gusto ko lang, like, kasi talagang hindi ko alam yung mundo na yun, right? Yeah. Parang gusto ko lang makakausap in a professional, semi-professional capacity. Yun, pero syempre, like, parang isip ko, okay, wait, may mga kaibigan naman ako ngayon. Like, may mga nag-work na, may mga nursing na, may mga, like, yung retail, diba? Like, parang corporate job. Like, why not mag-reach out sa kanila? Kasi nakikita ko yung post nila from time to time, right? Na parang ito yung work nila right now. So thankfully nga they obliged, diba? And wala akong may sabi mo, right? Thank you kasi like, willing sila enough to like be here, be part of like the program, the show. Actually, dun sa point na yun na parang actually, ayun, si Ivan nasa nasa real estate, tapos si Kaloy nagla-live stream. Tapos kumbaga iba-iba yung field. Si Jennifer nakaranas ng pageants. Yeah. Tapos yung diversity na yun, not just in their fields, pero in a personal level as well. Kasi nga kaibigan mo sila. Kumbaga naging ka-close mo sila, closer at one point in time than how you are now. Tapos you get to be that close again. Kumbaga you get to relive your memories, man. Medyo naiinggit na tuloy ako na. Pero no, there's something like again, like similar, medyo complicated yung college journeys natin together, right? Basically pandemic really fucked us up. Karamihan sa atin. Pero fortunately enough, tayong dalawa, right? To experience yung campus life before yung pandemic. Yeah. Right? Yung campus life ng college. Iba yung high school, okay, college. Iba lang yung school ko, pero I get to... school mo, Pero, na-feel din naman natin yung... Nasa UP at that time, na-feel din naman natin yung campus life after ng pandemic, so... So, na-experience natin lahat. Parang tayong millennial, na-experience natin yung from yung parang Nokia 3310 to yung transition ng pandemic. Parang evolution din siya ng technology, right? Pero yung point na like... tama ka, yung word na sabi mo, like, bila ako napaisip na, yun nga, may mga connection tayong humihina. It's just par for the course ng life, right? Like, wala namang may fault. It's just something like, it happens talaga sometimes na close kayo before, as in super close kami before, as in talagang, dahil sa time and life. Like, parang like, may sarili kaming keme-keme, lahat tayo, right? May sarili tayong journey. So, at one point, you're gonna lose touch sa ibang people. Just sa distance, the fact na like malayo na kayo, nagkaroon ng pandemic. Tapos yung akin personally, medyo na-delay ako bit kasi hindi ako nag-enroll agad. So like akala ko kasi pandemic 1-2 buwan lang. I didn't know tatagal siya, no? 2 years. Almost 3 years, right? But like kaya na-sacrifice ka semester and then nag-snowball na siya into like maybe 1 year na ako nag-gap. 1 year gap by natin. Pero yun na napaisip lang ako sa sinabi mo na at least for a moment, for an hour and a half or more, maybe kasi behind the scenes, memories again. Pwedeng maging like as bumalik sa ganong connection ulit for a while, Ano ba, kinikilabutan ako? Ba't ako kinikilabutan? Why? I mean, it's really just a beautiful thing to get a chance to live the good old days with your reliving, friends, no? Hindi lang siya memory mo, like parang may kausap pala, oh shit, may nangyari pala na information na hindi ko nakalimutan ko na. Yung mga ganun, like, filling in the gaps na, nandito si Guy or blah blah blah, like ito pala yung nangyari before. Parang something lang na, like parang puzzle pieces siya ng memory mo na like nasa-solve dahil na-relive niyo yung memory. May sabi ka pa isa, gusto ko lang sabihin out loud. It sucks ngayon sa generation natin. Actually, it's grateful and curse and blessing na meron tayong lahat tayo. I feel like sa lahat nakakahiyang mag-reach out. May something about it na ewan ko, parang yung ewan ko. Alam ko gusto sabihin. Basically,
marami tayong gusto kausapin ulit na tao, like, pero like, maraming barriers. Ayaw ko social barriers ba? May pressure, may something that stops us from like parang just chatting. Hey, what's up? I just, out of the blue, I just thought of you today. Mind catching up. It's something sobrang daling sabihin. Pero pag nandun ka na, sasabihin ko ba ito sa kanya? Like, ang daming like, ka, tas di mo alam social layers, right? Yeah, na parang, ba't ko ito gagawin ngayon? Ngayong oras, baka tulog na siya, blah, blah, blah. Weird ba ako? Creep ba akong person? Kapag, I don't know, something na, at least may excuse to go back lang here sa midnight. At least may excuse na parang, no, kasi may podcast. Pero like, alam mo, like parang, tama ka, in a way na like, the excuse siya, pero at the same time, it's benefiting kasi. Like parang, nga no, friend ko si Sign before, or friend, yung may ganitong friendship before. So hindi lang ako yung nagbibigay, parang ano siya, it's a mutual sort of thing na like, hindi lang naman ako yung nag-reminisce. Diba? Which, you're right about that. You're about that, tama ka nga. Hindi lang naman ako yung nagre-reminisce. Siyempre siya yung tao din na kausap ko. So yun hindi ko masyadong na-consider. Parang gano'n. Na parang akala mo ikaw lang nagno-nostalgia trip. Pareho pala kayo nung guest. Yeah, kasi, maybe sa akin kasi mas deeper yung connection sa kanila, hindi pala. Yun yung fear ko din eh. Pero maybe insecurity ko na to. Parang, may mga memories ako sa mga taong to na parang I treasure. So like parang if I bring this up, like, meaningful din ba sa kanila? Ganang experience na to. Kasi for some, maybe hindi. Maybe parang, sa lala? Nangyari pala yun. Okay. Parang ganun, di ba? Pero, thankful ako na like, nga, blah, blah, blah. Kasi like, para sa akin kasi like, tas namamatch yung energy pati yung enthusiasm dun sa mismong pag-look back dun sa memory. It reaffirms me na like parang, like, these people, like, kaya kami naging close talaga dati. As in, closer than close before kasi ang dami namin na pagdaanan nung fuck me, yung college talaga, man. Yung before pandemic, pre-pandemic college, like, daming, like, war story, yun yung word. War stories, man. Yung adjustment from senior high to college. Tapos ang daming galing probinsya na galing, na lumawas sa Manila to like, to study. Si Kaloy, if I'm not mistaken. Yeah, yung journey ni Kaloy, like, nakita ko yung journey niya, like, subaybayan ko, syempre behind the scenes, of course, alam mo yun. Parang yun lang, I guess it's something like parang, okay, like, they mean more, they mean more pala than just like parang lang, acquaintances. Sakala ko, kasi yun yung fear ko lagi na maybe acquaintance lang ako sa kanila. Parang ganun. So I appreciate the fact na like, I don't know, friend. Kasi may layers diba, like, natutunan ko to nung junior high. So parang we were na acquaintance. Ibig sabihin, less than a friend. Kasi dati lahat, friend ko lahat. Tapos nung malaman mo na may lesser version ng friend. Yeah. Pero okay, yung Midnight Crisis, it now serves as a reminder for Sign na he didn't just have those memories. He shares those memories with people. I can do this out. Parang naging Captain America speech kasi yung kaya nag-tangent yung utak ko. Sorry. Pero yun, it's truly such a beautiful thing to have. It's a beautiful thing to have a platform. Pero if there's anything I want to say din sa mga listeners namin, pati sa mga viewers namin, kasi napaisip din talaga ako dun sa mga sinabi ni Sign, sa mga napag-usapan namin about about yung mga natulong ng Midnight Crisis. Don't wait for a platform for something like Midnight Crisis to catch up with your friends. Kasi katulad ng sinabi ni Sign, ang hirap na niya gawin, pero hindi katulad din ng anxieties ni Sign. What if they're only also waiting for it? Yeah. Diba? It's a good perspective to have, like parang what if they're feeling the same way you're feeling right now? Kaya, anong nangyayari? Nag-empass. Walang gumagalaw. Kasi like parang, yun yung thought, but, you just gotta reach out. I guess it's harder to say. Harder to do than, easier said than done, but tama ka. Yeah, I agree. And ito yung proof right now, right? Like, like, people are just wanna like talk to people again. People just wanna talk to people again. Yeah, parang ganun. So guys and girls and everything in between, everyone in ladies between. Ladies and gentlemen, message your friends. Like,
ask them how they are, how they've been. Kasi hindi natin alam, weird sabihin nito, pero kasi hindi natin alam kung kailan sila mawawala, kung kailan sila meron kaming private discussion just minutes before kami nag-start ng nag-start ng episode about something na like really like Debbie Downer really solidified yung message. Really solidified yung sinabi mo just now. Yeah, like life is fleeting basically. Yeah, damn. Life is fleeting. Pero actually, it's not just life that is fleeting. You don't know when your friend not just will leave you in a sense na parang in kung ano man yung definition na naisip nyo ngayon. Pero a friend can leave you through a fleeting friendship. Hindi lang life ang fleeting. Yung relationships, pati friendships natin, fleeting din yan. And it's not just because we're mortal. Hindi lang yun dun eh. Mas mababa, statistically speaking, pero source, I made it to fuck up, mas mababa yung lifespan ng isang relationship at friendship kumpara sa life in general. So yun, i-appreciate natin yung mga kaibigan natin, guys. If there's anything that I've learned from Midnight Crisis and kay Sign, tapos itong episode na to, super, I'm feeling my feelings right now, man. I mean, go for it. No, it's okay. Ayun, kumaga, we never know how much time we have with people. And it's not just, it's not just the people that we care about, the people that we love, but people in general. And I want, if only I was given another chance to reconnect with the people na wala na sa buhay ko ngayon or what, I would. In a heartbeat, I would. Kung meron lang midnight crisis sa mga taong nag-drift apart or nag-cut off sa isa't isa, sana may, I wish that exists. Not just in content form, but also in real life. Kasi, ayun, kumbaga, sobrang napaisip ako sa nagawa ng Midnight Crisis for Sign, and I want that for everyone. I want that for myself. I want that for everyone. Ayun lang. Ayun lang. No, yeah. It's okay. Yeah. Big deal yung ginawa mo, by the way, reaching out to these people. And parang, di ko to expect. Kasi I just, like, ang iniisip ko lang na milestone is yung common shit, yung 50, 100, yung mga ganun, like, parang nice numbers. But 20, like, okay, wow, this is something like, this is unexpected. Yung effort mo to, like, hindi lang to reach out, but to ask them, like, how it meant sa kanila, yung ano. Yeah. Something na parang, again, like, hindi ko na-expect na something na, it's just a silly little show. Naisip ko. Pero something na parang, okay, maybe this, may something more here. May gas here na, like, may more gas pala here than I expected, basically. So, actually, Midnight Crisis breaks barriers in terms of, uy, kamusta ka na? Uy, hello, ganito, ganyan. Kasi you have to talk about something in a way. Pero it kills small talk, Kumbaga, it kills small talk na parang let's get down to business to defeat the Huns. Let's get down to the real stuff to talk about, Yeah. Kaya rin sobrang I'm feeling my feelings kasi sobrang heartfelt din ng pakikipag-usap sa Midnight Crisis. Kaya siguro nadadala ako. No, yeah, all good. Yeah. That's the essence of Midnight Crisis, guys. That's the essence of Midnight Crisis. Like, na-develop to dahil yung conversation namin ni Jabez in private were very like this. Like this. Like, parang merong parang stages of like, ano ba? Wala kaming iniinom. Mountain Dew lang iniinom namin. Pero parang kaming dalawang lasing na parang pre, buti na talaga. Nag-breakdown yung barriers nyo. Nag-breakdown yung bars in a sense like, parang pre, kung di ko nakilala si Geto. Alam mo, dapat, thankful ako. Tapos bilang magiging very philosophical na kami na. Parang ito yung parang
this episode in a way, like, parang ganun in a way. Very raw in a way, like emotional in a sense, like, di ko in-expect again. Ito yun. Kaya nga Midnight Crisis, right? Yung crisis, yung existential shit. Good and bad, you know? Yeah. So napaisip tayo about friendship, connection sa ibang people. And it's always siya ma-choke up ka or like mag-emotional about this kasi, like, you know, connections are harder lalo na habang tumatanda tayo, mas mahirap na mag-hold on to connections. Yeah. Kasi, again, guys, you know the drill. Say it with me. Life is lifing, man. It's not just for us. It's not just for us na nandito sa harap ng camera, sa harap ng screens nyo ngayon. Everyone feels it. Yeah, especially sa ibang countries. Life is lifing everywhere for everyone. Life is lifing more, and very chaotic times. So, you know, something to like to small reprieve, personal reprieve at least. Na parang at least every Friday meron akong gawin, you know. Sana ma-feel nyo, sana na-feel nyo rin at least something makes sense. Okay, napapaisip kayo. Sa audience, you know, Again, may sinabi ka, to go back sa sinabi ko kanina, gusto ko na natanda ko just now. Super happy ako. Again, dito tayo nag-debate. I remember, gusto ko siya bring up. Hindi ba tayo debate? Nagkaroon lang tayo ng discussion about it. So like, intentions/goals. Nag-Midnight Crisis, episode 18. 18 ba yun or 17? Basta nag-usap tayo about yung meta-ness ng Midnight Crisis. And yung parang yung direction, right? And about sa passion. 18 yun, right? Sa project, ng creative project. Yes. Ano bang goal here? Like monetary goal ba? Or like parang just for the fuck actually, of it, for the fun of it? 18, yes. Creative stuff. So stuff. like nagkaroon and na-discuss natin Midnight Crisis, like yung ano bang goal nito? Super happy ako na like parang may episodes like shit, lumalagpas ang 3 digits, you know? Parang it means like parang 100 people at bare minimum clicked on this. So like parang okay, wow, this is awesome. This is awesome. Again, gusto na emphasis kasi ngayon parang sirang-sira na yung barometer, tama yung word, ng tao sa like parang amount ng 100 people, I guess, or parang ganong amount, 2 digits. Ang dami nun. Ang daming mata nun na at least, at bare minimum, nag-click or nakita yung, ano na yun. Big deal sa akin yun. I guess, kasi ngayon, like, siranin tao na, ilang views lang yun. Kasi usually dapat kumpara, 100K, yeah. Yeah, yun yung pinaka, like, 6 digits, right? Para masabi mo, ano yan. Pero para sa akin, like, parang, to go back sa roots in a sense, like, parang, sa old internet, sa old YouTube, yun yung parang, again, you may disagree. Pero para sa akin, like, parang, okay ako for now, contento ako in a sense, like, parang yung reach, right? Yeah. Kasi, like, parang yung idea na, like, parang, kasi may mga people na, like, consistently nag-tune in. Para sa akin, yun like, parang kahit 1-2 tao, parang, okay, wow, this is, like, parang I'm doing something na, like, parang, yung sabi mo, nagiging part din sila ng consistent nature na to. Like, parang, para sa akin, like, parang, super ano na yun, like, okay na ako. Alam mo, parang ganun idea. Kaya parang laging, ang perspective ko is, ano pa pwede kong gawin para like, you know, mas maging fulfilling tong year-long project, basically. Hindi verse na anong pwede, alam mo, like, parang hindi ko inisip yung perspective na like, how do I make it higher, the number? Yeah. How do I make it go number higher? Buti hindi ako ganun kasi nung vlogging days ko, ganun ako before, which is weird. Kasi like parang wala namang goal yung vlogging, dapat masaya lang. I feel like yun yung, kung babalik ako in time para kausapin yung version ng Sign na yun, sabi ko sa Sign, hey Sign, just chill. Just chill out, just chill. Huwag ka masyadong kasi yun yung parang regret ko actually. Kasi hindi ko siya natuloy, hindi ko siya at least nagawang 1 year kasi imagine yung footage ko kapag tinuloy ko pa siya. Yung moments na hindi ko na ever ma-recall. Yeah. Na hindi ko na-vlog. Kasi nag-vlog ako nung college before. Nag-try ako mag-vlog for at least half a year lang. Pero like alam mo, yung moments na na-meet namin si Elaine Duran, yung parang multiple tawag ng tanghalan champion. Nandun na siya sa labas ng New Era. Yung kasi po dumalo siya sa event kasi alumni siya ng New Era. Yun yung first episode ko, like which is so awesome kasi like parang wow. Pero ang idea is like parang kung baka may mga more moments na ganun pa. Kasi hindi ko na kintutuloy yung podcast, yung vlog that time. Well, yung moments niya, hindi ko na matandaan. Kasi hindi na siya na-immortalized eh. I feel like yun yung inaano ko ngayon na like, bumabawi. Anong word ba in English? Like, inaano ko ngayon.
bumabawi na ako dun basically like... Making up for it? Yeah, parang may iba pang word na gusto ko mas impactful. Pero, impromptu tong speech. Sinasabi ko. But yun yung point na parang pambawi ko na sa sarili ko na like, like parang maano ko itong ma-immortalize ko yung at least yung slice of life 25 to 26 ko. Parang ganyan yung idea, right? Kasi isang taon yung ikot na to. Yeah. Saan na tulok back on like parang, damn, nga pala itong time na to. Ganito yung nangyari sa amin ng jowa ko. Fuck. Or ganito pala yung time. Ito yung time na like, yung recording na to, ito yung time na like, di kami maayos nung family ko or something like. Something lang na parang I can look back on talaga. To yun yung pambawi. Kasi nag-regret ako dun sa mga time na hindi ko na mababalikan. Hindi na siya katulad pictures or anything na like, you can go back to like, yun yung regret, right? Like, parang I'm just trying to remember it, feeling na rin na-remember ko, right? Yeah. Na parang, ano ting nangyari to before? Parang yung emotional, like, nag-hangout kami before, pero hindi ko siya makita sa video. Hindi ko siya makita sa video kasi hindi ko na siya... imagination yung visualization mo. Yeah, hindi ko na siya inangat. Hindi ko na inangat yung camera. Like, I guess yun yung parang regret na last na to. Yung photogenic, hindi talaga ako photogenic person eh. Pero yung isa kong friend, very siya, like, picture. Kasi ang sabi niya kasi is like, snippets in time to yun na parang I can go back to, parang ganun. And parang nakuha ko yung niya. Sagot niya na, I guess, why am I... Hindi to about me, about to sa time na to. Yeah, parang i-encapsulate ko yung time na to this one picture. Something na parang, okay, I just, gotta keep that in mind lagi. Yun lang. Very mahabang answer to something na hindi ko na alam kung anong simula ba. Hindi, pero, actually, meron ako naisip about dun sa sinabi mo, na, meron kayong hiwa-hiwalay na parang fragments of it. Meron kayong sari-sariling pictures or parang short videos nung time na nagva-vlog ka pa. Pero now, I think, dito sa Midnight Crisis, hindi nyo lang siya mako-compile, pero at the same time, you get to look back on it with those people. So I think, I don't want to be too optimistic na parang, okay lang yan kasi may ganito naman, ganyan. Hopium. Hindi, turukan may sarili ng hopium. Let's go. Let's hope. Hindi, pero ayun, kumbaga, kasi feeling ko, kapag naglo-look back ka sa vlog, pinapanood mo yung vlog, yung vlog mo, kumbaga, it's not necessarily reliving the memory, it's reviewing the memory, and I can only call that as reminiscing. Pero when we're shooting and recording the episodes, especially with your friends, hindi lang siya pag-reminisce na parang ikaw lang mag-isa. As in parang iba talaga kapag may kasama. Meron kang kasama sa memory na yon, tapos kasama mo yung tao na yun ngayon and you're talking about it. Like yung kasama mong mag-reminisce. It's not, I think it's more than just reminiscing kapag may kasama kang tao. Tapos ayun, parang I think that's beautiful. And it's not necessarily a consolation because it's much greater and much better than just mere consolation dun sa mga moments na parang hindi mo nakunan sa vlog. Ayun lang. Sobrang beautiful talaga na mag-look back. Ano ba? Yeah. Just something like, I guess a vlog yung nalalament ko lang is yung video format na yun, I guess. Yung pagiging visual ng mismong memories. Yeah, exactly. Like, something like you can't go back to that specific, like parang this really happened. It's like na-caught on camera siya, right? Like parang yun na lang yun, like parang maybe hindi yung beautiful sa memories, right? Kasi hindi siya permanent. It doesn't. Mga profound quotes. Insert profound quote about memory here. About memories and But I guess yun nga. Like, wala lang. Something na parang nilalamid ko na like, I could have done more, to like, like, parang may more evidence of like, kasi yun yung ang word na naisip ko here is yung, what a waste kasi I didn't know na may pandemic. Okay? I didn't know like, I guess yun yung parang hindi ko pa rin na-process yung impact ng pandemic. So like, grabe yung lost time talaga and yung lost experiences. Hindi lang sa like, hindi lang college, basta sa life. Napatigil tayo for guys, 3 years is a lot. 3 years is a lot. Yeah, like, it's just something that like, I don't know. Damn, could have done more. Like parang if
hindsight's 2020. Pero man, damn, wala talagang wala ba ako ipapasabi, right? Parang that's just yung memories like could have been. Damn. Biglang hindi, pero anyway. Ayun, kumbaga we make do with what we have. Yeah. And it's not so, I mean, it's a really beautiful thing to look back. Pero what's happening right now, it's not all bad. Ayun, kumbaga there are some beautiful things in it, and there are still the wonderful people that we get to spend it with, nagiging guests sa Midnight Crisis. And ayun, kumbaga I think it's better to make more memories with those people and make way to make those new memories para meron ka uling something to look back on. Parang ganon. Na feeling ko, after the Midnight Crisis, this will be something that you look back to as well. Actually, ako din. And we'll get to appreciate it. Kumbaga, it's a different kind of appreciation when appreciating it in retrospect kapag when exactly, it has passed. Exactly. So ayun, kumbaga ayun, more power kay Sign, kay Jabez. More power to you. Yeah, more power to Midnight Crisis. Lalo sa'yo, right? Again, this episode wouldn't be possible without you. Yung reaching out and ask, like it's something like parang you went above and beyond. Again, like I'm super like thankful sa'yo kasi I feel like again in extension I feel ko rin sa'yo pag kasi pag unavailable si Jabez, especially sunod-sunod, hindi ko in-expect yun, but sunod kasi siyang hindi available, but syempre meron ka rin sariling life, may schedule ka rin, so kapag nag-asa ako to record stuff, like nasa utak ko lagi na parang okay ba siya hindi here, like parang gusto ba niya to kasi baka ito lang yung pay grade niya, right, lang hanggang dito lang, like baka hindi siya comfortable sa camera, alam mo parang ganun inisip ko baka ayaw niya to, like parang in a sense baka napipilitan lang kasi ayaw ko yung ganung vibe na pag napipilitan of course yun yung personal ako, pag ayaw ko may napipilitan kasi especially kapag may inasa ko, kaya na-awkward talaga ako, but like consistent na na nag-go above and beyond ko talaga sa expectation ko, like since dati ba sa music, tapos sa original content, like inisip ko lang before is walang fancy edit, like literally like zoom in mo lang yung face namin tapos lagyan mo lang text, that's it. Pero like ginawa mo siya ng like layout and shit na hindi ko na-expect. And here, like yung this episode, like sobrang I didn't like know what's gonna happen. Pero like parang this is so sweet kasi like parang this is usually reserved for mga mid-year, 50 episode or anniversary, like parang 100 years of episode. But episode 20, like parang it's cute na like yung idea na yun na it's very wholesome na like parang you reaching back sa guests. Like, I didn't like actually expect that. I didn't expect yun kasi like again, wala ko ibang words kundi thank you. I guess I really appreciate yung effort na you've been doing here. Hindi lang sa podcast, but like yung collaboration natin, like it's something that very very important sa akin kasi again like I mean that kanina, hindi siya joke na we need you more. I feel like yung sentiment ko, we need you more than you need us. Yung idea na like parang you're providing this like parang yung talent mo here na like I feel like parang are we like ano ba natin to, like parang deserve ba natin ganito talent, like yun lang, and doon ako thankful for, really, genuinely, like again, kung wala ka, yung audio is ganito yung tunog. And yung TikTok is literally yung zoom in faces namin na 360p kasi hindi ko lang kung paano crap kasi hindi ako maka-content person, hindi ako maka-TikTok guy. Nanonood ng stuff eh. So hindi ko lang kung ano yung, ang alam ko lang is just footage, text, yun lang, that's it. So yeah, you're doing your part here na like again, na parang feel ko in a way hindi namin deserve. No, it's my honor. We're really thankful. It's my honor. We're really thankful na like parang you're providing yung talents mo here. Pero at the same time, Sign, nagigets ko na kung ano ibig mo sabihin kasi nung giniglaze mo ako, napapaisip ako,
hindi ko rin alam kung paano mag-react sa compliments. Pag compliments na like, parang pag kinakantahan ka ng happy birthday, that's yung pinakamalapit na example. Like, actually, okay. What do you say kapag kinakanta ng happy birthday? Happy birthday. Mabilis na ano lang dyan, na segue dyan sa kapag kinakantahan ka ng happy birthday. Meron akong, hindi ko pa ito natatry. Pero, ang sabi daw, pampatanggal ng awkwardness, kapag kinakantahan ka ng happy birthday, videohan mo yung mga kumakanta ng happy birthday sa'yo para meron kang ginagawa. Na parang syempre masaya ka, pero at the same time, actually, I think it aligns with the topic na parang yung immortalizing the memory, immortalize mo yung memory na kinanta. Ayun, actually. Kasi hindi na yung maulit. May mga, okay, morbid tayo bigla. May mga memories na hindi na maulit, ever. Like yung college. Like yung ganong time na yun. Yung time na yun, pre-pandemic, hindi na maulit yun. Actually, napunta rin. Kasi hybrid na eh. Napunta din dun sa time. Iba na yung campus ngayon. Actually. Hindi na siya crowded compared before. Alam mo, like, hindi. Ay, wait? Naka-hybrid ba ngayon? Alam ko hybrid nga ngayon eh. May mga professor na nag-online classes, pati sa high school din, right? May mga professor na, okay lang na hindi pumasok, pwede na kayo umuwi ng maaga, mag-online class na lang tayo ng 5:30, mga ganun. Hindi na siya katulad before na like, yung lull ng college, yung parang, okay, may class tayo mga 5:30, 3 pa lang, anong gagawin natin? Bawal umuwi. Kasi syempre. Yeah. So, tara, tambay, yung ganung moments like, basta, yun lang akin like, again, lamentation. Pero anyway, yun lang, ginawa ka na naman morbid. But going back, tama ka, para may gawin. Para makita, kinantahan ako. Kasi maybe yun ay last time nakakanta. Sorry about that, sir. Pero tama kaya. Parang hindi awkward, right? Ayun. So yun, that pala binidyan kita ng habang giniglaze mo ako para hindi awkward na parang, hindi ko alam kung ano sasagot. Dapat ako din pala na may phone ako. Ayun. This whole episode na namin nakataas na yung phone. Kasi awkward ako na. Ayun. So, ayun guys. Thank you sa pakikinig sa amin sa pag-glaze namin sa isa't isa. Glaze Sesh, episode 20. We need this, okay? We need to validate each other. Pero, ayun din. Never, ever forget na... Never forgetty spaghetti. Andito kami palagi. Andito kasi alam niyo kung bakit? Kasi consistent kami mag-upload for a whole year. Whether we like it or not, whether you like it or not. Hopefully, yes, ideally. Okay, yeah, ideally. So, but that's the goal, yeah. That's what we, that's what we're striving for, Ayun. Sana... Thank you for making fun again, Sana rin na-enjoy nyo kung paano kayo maging awkward ni Sign. Pati, kung gusto nyo mag-guest, again, i-iterate ko ulit tong, nasabi na to around episode 3. Kung gusto nyo mag-guest, message nyo lang si Sign. Or ako, actually. Message nyo lang kami. Kasi kailangan din namin ng guest. Pati... We're desperate. We want to talk to you guys. Kung sino ka man. Actually, we want to reach out and we want you also to reach out. So, yun. Kumbaga, again, yun yung mahalaga ngayon. Especially, lifing, chaotic times. Pwede ito maging, rant channel. Okay? Pag may gusto ko i-rant, dito lang. Pwede rin maging anonymous. Pwede rin maging voice. Actually, i-edit ko yung boses. Yung gagawin kayo sa Soko. Yung ako pusi ganito, ganyan. Alias ganyan. Alias, alias Pedro. Yeah. Wow. Ayun, kumbaga, hindi at least nasa screen kami lang to ni Sign o kaya sila lang ni Jabez. Kami lang. Hindi. Kasama namin kayo dito. Guys, kasama namin every midnighter. Every listener, every viewer, kasama namin kayo. So, just reach out. Kahit hindi sa amin, okay? Kahit hindi sa amin. Kahit kung ayaw nyo or hindi pa kayo comfortable mag-reach out sa amin, okay lang. But reach out to other people and reach out to those you care about and reach out to the people you love. Kapag yung friends nyo, hindi nyo na message for 6 months or a whole year. Kapag nagsaspiral na naman ako. Pero yun, please, love your mothers, love your fathers, love your parents, love your family, love your significant other, love your friends. Live! Yeah, actually, yeah. Live, laugh, love. Live. Yung pinaka, Tapos kapag magka-crash out ka na sa tuwing midnight, kasama mo kami tuwing Friday. Tuwing Friday lang, okay? Hindi kami araw-araw. Medyo low maintenance lang. Okay? Hindi namin kaya pati may life din kami na nila life. Ng Monday to, ay ng Saturday to Saturday to Thursday, right? So, at least every Friday, dito kami. Yeah.
And so, yeah. There we go. Unexpected episode sa akin. Actually, Mayan, but, okay, kinakabahan ako noon kasi walang alam si Sign, tas feeling ko nagagalit siya sa akin or siguro naisip ko lang yun. Na parang, bakit it feels like I'm taking the reins forcefully. Na parang, hindi audio gaya ko tapos ako yung Tapos ayun, I enjoy yung initiative mo, basically. Kasi like parang takes away the stress sa akin. Anong gagawin ko next time? Media siya. Alright, media siya. Just gotta follow the leader. So, pero yeah, super, thank you. Thank you din. Actually, thank you din for trusting me na going in blind in all of this. Yeah. Ayun. Ayun na naman. Bumalik na naman tayo sa Glaze session. Yeah. Video. But yeah, unexpected and fun. So, there we go. Speaking of fun kapag mag-subscribe kayo or follow SOCMED, nasa description. Audio version, nasa description din. And that's it. Wala masyado iba kundi live, laugh, love, guys. Live, laugh, love. Thank you for listening or watching this episode. There we go. See you when we see you again next week. And hopefully by then, Chavez is kaya niya nang magsalita this time. But here, naririnig tayo and we love him. Yeah. And we hate him. Anyway, that's it. Thank you. And goodbye. Bye. До свидания. Bye. Thank you for watching and or listening to this episode of the Midnight Crisis Podcast. Maraming salamat sa mga taong to for making this possible. Aldos de la Peña, creator of the main theme, audio editor, and content producer. Asgar Dose for the concept art, and Joey Pakulan for being our graphic designer and creator of the visual identity of Midnight Crisis.